Hello. Kumusta po kayo mga kanasyon? Kumusta ang inyong Feb-ibig? Ngayon po ay ika-14 ng Febrero at syempre sino ba naman ang hindi makakaalala na pagpanahon ng February 14 ay isa lang naman yan Feb-ibig time, di ba? Kumusta ba ang inyong pag-ibig? Kumusta ang inyong pag-ibig sa inyong minamahal, sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, sa bayan? Huwag kakalimutan ng pag-ibig sa bayan, di ba? At kami po sa Inklinasyon, ang aming handog na pag-ibig sa inyo ay ang isang kwentuhan at ang garantiya po namin ay mga taong tunay na naglilingkod at eksperto sa kanilang mga larangan ang ihahandog po ng Inklinasyon. Sa ngalan po ng buong pangkat ng Inklinasyon, ito po si DJ Ronnie. Kasama ko po ang laging in love at lalong gumaganda na lead convener ng Philippine Coalition on UNCRPD. Ito po si Miss Jennifer, the romantic lady, Garcia. Magandang umaga, magandang hapon, ma'am. Hi DJ Ron, good afternoon po sa lahat ng nanonood po ng Inklinasyon sa hapon na ito. Happy Feb-ibig nga po. DJ Ron, may tanong ako sa iyo. Oh, teka muna, bago yung tanong mo, parang ang sarap ng ngiti mo ngayon Parang natanggap mo na yung iyong pinakakaasam-asam na bulaklak. May dumating kasi bigla DJ Ron, kaya naman nagagalak talaga. Iba kasi yung effect no pag nakakatanggap ng bulaklak o kaya mga chocolates. Parang kitang-kita ni DJ Ron Parang 2020 ni DJ, no? At syempre po ang lagi nagbibigay ng bulaklak at hindi nagpapawala sa kanyang minamahal, si Cara Neil, the lover boy, Sorongon. Magandang hapon, Cara Neil. Magandang hapon no, sa ating mga viewers all over the world. No? Let's celebrate the Hearts Day. But we also need to remember that today is also Ash Wednesday. No? To start a reflection for our Lenten celebration, DJ Ron. Alam mo, napakaganda, sir, Valentine's tapos Ash Wednesday. Pagpapaalalang sa abo tayo nagmula at sa abo din tayo babalik. At lahat ng ito ay pinakikinang ng isang elemento at yun ay yung elemento ng pag-ibig. Yes! Dahil nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha tayo na may kasamang pag-ibig. Ano yung tanong mo, Miss Jennifer? Actually, hindi siya tanong. In line with this month, DJ Ron at sa ating mga manonood, para kayong Wi-Fi. Bakit ka mo, DJ Ron? Bakit? Para kayong Wi-Fi. Bakit? Kasi sa inyo lang feeling connected ang puso ko. Yeah. Wow! Maganda yung pick-up line na yan, Oo. At siyempre ngayon, Cara Neil, bago tayo... DJ Ron, tawang-tawa yung ating dalawang guest, DJ Ron. Ay, mamaya hingan natin sila ng pick-up lines. Ayan, so ngayon pa lang sa ating mga guest, mag-isip na kayo ng pick-up line at yun ang inyong mamayang isa sa mga huling gagawin. Okay. So, bago natin ipakilala ang ating mga panauhin, ay of course Miss Jen, ang ating Valentine's Day ay hindi lang pag-ibig sa minamahal kung hindi pag-ibig ng magulang sa kanyang anak. Alam mo ba na nakakalungkot ang kaisipan ng ibang mga grupo sa atin na hindi na daw dapat kasali mga magulang sa advocacy, which is wrong, no? Napakalaking kamalian 'yan ng ibang kasama natin na para bang iniitsapuera yung gampanin ng mga magulang sa pagtataguyod ng karapatan ng mga anak. Sige nga, Miss Jen, kindly do the honors of introducing our experts. Ayan, thank you DJ Ron. Magandang araw po sa ating lahat muli. Sa ating pong episode sa araw na ito, tayo ay makikipag-usap at makikipagtalakayan sa mga inspiring advocates na mga parents na naging bukas sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento at naging mga tinig para sa mga may kapansanan. So ang ating pong unang panauhin ay isang halimbawa ng pagiging tapat na asawa, mapagmahal na ina, at isa sa mga tagapagtaguyod ng Gideon James Journey. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science degree sa Development Communication sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, at nagsimulang maglingkod sa larangan ng pagsusulat at pampublikasyon mula noong 2002.
Kasama ang kanyang pamilya, ipinapahayag niya ang mahalagang kwento sa likod ng Embracing Disability, a Family's Journey with Cerebral Palsy. Sa mga nagdaang taon, ang ating panauhin ay naging boses para sa inklusyon at pagbibigay halaga sa bawat kakayahan ng bawat isa. Ngayon, atin po siyang itatampok bilang isang inspirasyon sa pagsusulong ng karapatan at kamalayan ukol sa mga may kapansanan. Ladies and gentlemen, our first guest, Miss Ruth Manimtim Floresca. Good afternoon, Hello, ma'am. Miss Ruth. Good po. afternoon. Hello po. Good evening. Galing sa California. Oo nga po. All the way from Yeah. California. Thank you so much, Wow. Ma'am Ruth. Okay. Okay. Ang atin naman pong pangalawang guest ay isang inspirasyon at lingkod bayan na naging tagapagtaguyod ng karapatan din ng mga may kapansanan. Siya po ay council member ng Kainakap Muntinlupa at may malalim na karanasan sa pagsusuri ng mga usaping pang-organisasyon. Siya rin po ay kasapi ng Secretariat ng Philippine National Federation of Persons with Disabilities or PNFPWD. Siya po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Computer Science at may sertipikong tagapamahala ng konsultasyon. Nagtapos din siya ng Certification in Management in Business Administration sa UP ISSI. Sa loob ng 7 taon, siya po ay naglingkod bilang isang volunteer sa community, particular na sa sektor ng mga kabataan na may mga kapansanan. May 30 taon po siyang karanasan bilang konsultan sa mga aspeto ng organisasyon at sistema. Ngayon, upang ibahagi ang kanyang mga karanasan, kaalaman at misyon para sa kapakanan ng mga may kapansanan, let us all welcome Sir Arturo or Sir Archie Cunanan. Good afternoon po, Sir Archie. Good afternoon po, guys. Welcome po. Welcome po sa inyong dalawa. Okay, DJ Ron. Thank you very much. Napakaswerte ho natin lagi dahil mga eksperto. At syempre si Karanil Sorongon po, bago tayo magsimula ng tanungan, gusto ko munang batiin ang Norfield Foundation sapagkat magbibigyan sila ng pagkilala ng PhilHealth. At kung papalawakin po yan ni Karanil sa kanyang pagsama sa atin sa susunod. Pero sa ngayon, congratulations Norfield. Please keep up the good work sa pagtataguyod po ninyo sa karapatan ng Pilipinong may kapansanan. Mabuhay ang Norfield Foundation. Salamat, DJ Ron, sa pagkilala. Ito ay hindi lang naman sa Norfield, kundi sa buong sektor ng may kapansanan. So maraming salamat sa inklusyon sa pagbibigay ng pugay sa Norfield. Thank you, Karanil. At we will know more of that. Elaborate mo sa amin yan sa mga susunod. Alright, Miss Ruth, kung pwede po, with all due respect kay Kuya Archie, kay Ma'am Ruth tayo magsisimula. Miss Ruth, meron po bang ugat o is there a parang lineage na meron pong nagkaroon ng ganitong kapansanan tulad po ng sa anak ninyo sa pamilya? Wala po. Mm-hmm. So, ano po ang sabi? Ano daw po ang naging dahilan ng pagkakaroon ng kapansanan ng pangatlo niyong anak? Si James kasi na-diagnose siya na may spastic quadriplegic cerebral palsy with epilepsy. Yung condition natin na ito, it is a group of disorders that affects a person's ability to move and maintain balance and posture. Mm-mm. So, bukod dun sa hindi siya nakakalakad, hindi rin niya kayang umupo by himself, tsaka hindi rin siya nakakapagsalita. Meron din siyang swallowing disorder, and kaya pinapakain namin siya through a feeding tube. NGT, okay. Hindi NGT, G-tube. Kasi it was surgically placed in his stomach na. So, diretso. Okay, bago tayo nung ipanganak siya, ma'am, meron bang kakaiba? Tapos paano nag-lead sa kailan kayo nabahala as parents? Oh, actually, nanganak ako kasi premature na nabasag suddenly yung yung panabigan. So, dinala ako sa hospital ng asawa ko, and dahil matutuyo na yung baby sa loob, in-induce nila yung delivery ko, and it was just 8 months during the pregnancy. Okay. So, premature siya.
So mas prone siya sa mga infections. Mm. Pero nauwi pa namin siya sa bahay. Unfortunately kasi yung pediatrician na meron kami at that time, hindi naman kami binigyan ng instructions talaga how to take care of a premature baby. Right. Ma'am, ano po? 1997 kasi yun eh. So, wala pang internet. Nasa California na ba kayo o nasa Pilipinas? Yeah, nasa Pilipinas kami niyan. Okay. Wala pa akong kaalam-alam noon nung time na pinanganak ko siya. All I know about parenting, yung nag-alaga ako ng 2 kuya niya. Tapos wala naman talagang mga magazines about premature, how to take care of a premature baby. Tama. So, paano ko nalagaan yung 2 anak kong nauna, ganun din yung pag-alaga ko kay James. Right. Before he turned 1 month old, nagkaroon siya ng postnatal infection. It's an infection of the blood na ICU siya for 15 days. So, doon nawalan siya ng oxygen. Possibly, nagka-meningitis daw siya, sabi ng mga doctors, kasi nag-start siya magkaroon ng convulsion. And 2 times siya nag-cardiac arrest. Na-revive nila. And he was only 1 month old. So yun, parang yung kakulangan ng oxygen sa brain niya, yun yung naging cause na hindi na siya nag-develop na katulad ng typical na bata. Hindi na siya nakagapang, hindi siya nagsalita. Hindi talaga siya nag-develop like the typical kid. So mula 1 buwan hanggang mag-2 taon, 3 taon siya, nagsimula na yung mga series of treatments or interventions, Ruth? At that time, ang intervention lang naman na ginawa nung muna kasi wala pa silang diagnosis. Sinasabi lang, delayed, ganyan. Parang mga more than a year old na siya, may kinonsult kami developmental pediatrician. Siya yung okay, your son looks like he has cerebral palsy. Alright. Meron na siya mga indications na gano'n. Such as? Hindi siya, meron siyang problema with motor functions. Hindi siya nakakalakad, hindi siya naglakad, hindi siya gumapang or hirap siyang dumapa on his own. The typical development ng isang typical baby na dapat by 6 months gumagapang na or tumatayo-tayo na at saka yung nagsasalita, walang ganun things. Okay. So with all due respect, punta rin ako kay Archie. Gusto ko lang din puntahan, paano yung sa anak mo naman, Archie? Ano ang mga since birth din ba yung anak mo na-diagnose na may ganyang kapansanan? Kami sir, normal naman siya nung na-deliver. Tapos ang lang niya, it's a breech baby, no? O yung suhi. Kaya nasasali ang timitis. Yun lang when she came out. Actually, some of my relatives, napapansin nila yung delay. However, during the time, hindi pa sikat yung mga developmental pedia. Ilan pa lang sila. Pinitas lang yata sa Asian ang kilala during the time. So, hindi namin siya mapa-diagnose. Okay. Age 4 na nagkaroon siya ng developmental pedia. Pero naka-enroll na siya sa kindergarten, sa nursery. So sir, anong mga delay from 1-year-old to 4-years-old? Anong mga kakaibang napansin ninyo sa kanya? Yung walking niya, kasi nga breech baby siya eh. Medyo, how would I put it, yung baluktot yung paa. Okay. Ang pangalan nun eh. So yun lang talaga nakita namin na delay sa walking. Yung crawling niya, hindi siya nag-crawl eh. Umupo na lang siya bigla eh. So hindi siya doon sa stage na nagko-crawl. Umupo bigla, tapos gumabay.
Oo. Then yung walking niya, yung hindi na gumagaba, yun doon siya medyo hirap. So inalalayan ko namin, inamasahin yung feet and everything. Pero yung wise, okay. Pero yung pagsasalita okay naman. Ay yun yung napansin, na observe ng tita ko. Kasi teacher ng tita ko, sabi niya parang kulang pa yung syllables na binabanggit ng anak niyo. So that's the time na baka tamay ng wife ko tsaka ako medyo may suspicion ako. Ano siya? Ilang taon niya? 1, 2, 3 taon? Mga 2-3 years, mga ganun. Kasi usually ang mga babae nauna daw magsalita eh. So sa anak mo, medyo nahuli. Pero sa ngayon, so far, kumusta yung speech niya? Okay naman? Ano po? Kumusta po yung pagsasalita ngayon ng bata? Hindi naman affected? Ano po, bali ang speech niya, recognizable. However, yung last syllable, ang parati niya na may mention. So as per development sabi niya, yung sa utak niya, nasabi na niya. Pero yung sa actual, hindi pa. Hindi pa. Ganun yung yun na ng speech delay niya yan ngayon ang aming isa pa sa things that needs to be developed. Okay. So Miss Jennifer? Yeah, question ko sa kanila po DJ Ron. May naisip po ba kayo na possible na naging causes nito nung pinagbubuntis pa lang po yung anak niyo po, Ma'am Ruth and Sir Archie? Kasi ang cerebral palsy kasi nagmamanifest siya differently sa iba't ibang individuals eh. Kasi yung like mga problems na pwedeng maging cause, pwedeng maging head injury or infections or environmental factors which could happen habang pinagbubuntis or habang pinapanganak yung bata or like yung nangyari sa anak ko, postnatal, shortly after birth, before mag 1 month old siya, nagkaroon siya ng infection. So that was the probable cause na nakulangan siya ng oxygen sa brain. So yun yung naging parang kakulangan ng oxygen nag-cause ng damage sa certain parts of his brain that controls motor function, speech, at saka kaya siya nagkaroon din ng seizures. Gaano kadalas po yung seizure, Miss Ruth? Actually, bandang 2018 nung sunod-sunod. Kasi pagdating namin dito sa US nung 2017, sobrang payat niya. Opo. And then, since dito, nabigyan na siya ng complete food formula, mas maganda na yung diet niya, mas maganda yung digestion niya ng food. So, nag-gain siya ng weight. Even before kami mag 1 year dito, nag-double yung weight niya. Okay. So, hindi kinaya ng mga seizure medications niya. Yung bilis ng gain ng weight. So, biglang nag-seizure siya, sunod-sunod. Gumawa sila ng sleep study sa hospital. He had as much as siguro 30 seizures in an hour. Okay. So, doon, nabigyan na siya ng additional na seizure medications. Ilang taon na po siya nung 2017, 2018 na may mga seizures, ma'am? 2018, 21 na siya. Pero po nung mga prior to 2018, 2017, ala naman po mga seizures, ma'am? Meron din. Nung nasa Pilipinas kami, siguro mga 3 to 5 times a month. Oo. So meron siya maintenance medications, pero yung biglang naging grabe yung seizures niya nung tumaba siya. Bumigat. Okay. Parang hindi kinaya. Hindi kinaya. Alright. Sa inyo po, Kuya Archie, ano po yung mga ganong episodes nung bata pa hanggang ngayon, yung inyong anak? Well, the same thing. May seizure yung anak ko, si Amiel.
it was onset at age 13. Nagkaroon siya ng seizure. And the reason behind that is actually puberty daw or because of hormones or something like that. Hormonal changes. Yes. And so we have it with the may neurologist kami na mula nung una siya na yung nagtumitingin. So na-control naman agad yun. Yun nga, pareho si ma'am, may maintenance medicine sila. The only issue there is hindi namin siya pwedeng pabayaan ng walang kasama sa isang lugar. Especially dahil naliligo, no? Kasi okay. So hindi po natin masabi kung kailan aatake yung kanyang seizure. Well, sa ngayon kasi nga we were taught how to observe when is the attack, and also our child knows when ma-atake siya. So ano na yan, dati seizure na ako, akit na sa kwarto niya, tapos matutulog na siya or kasi ang trigger niya kasi ang nalaman namin ang trigger niya was bright light, blinking light, tapos sa pagkain si Ma'am Ruth, no? Ang pagkain kasi sa kanya bawal lang caffeine, bawal lang sugar, no? Lalo yung uminom siya ng C2 na drink. Alam mo, after 30 minutes nag-seizure siya. Okay. So talagang importante na maintindihan natin yung mga ganon at para of course pag alam na natin yung may iwasan na. Bago kay Miss Jennifer uli, pakipaliwanag lang ng naintindihan ng mga kasama po natin. Ano yung tinatawag na triggers at paano siya nagmamanifest Miss Ruth sa iyo na sabi niya yung anong triggers na meron at paano ito nagmamanifest sa anak mo? Since 2018 kasi, nung nabigyan na siya ng pang-apat na gamot, hindi siya nagmamanifest physically yung seizures. So thankfully, wala since 2018. Pero before that, yung hindi namin alam basta may mga time lang na bigla siyang magtutwitch yung buong mukha niya o kaya isang kamay niya mag-move lang ng paulit-ulit. O yung paa niya, isang paa niya sisipa lang ng sisipa for a few seconds to more than a minute. Tapos bigla siyang parang lulupay-pay siya kasi pagod na pagod siya. I see. Ganun yung mga manifestation sa kanya before. And I think trigger din yung lights, bright lights. So hindi siya pwede ayaw niya ng flash ng camera. Meron bang paliwanag? Bakit ganon yung mga triggers ng ganitong mga may uri ng kapansanan, Miss Ruth? Hindi ko rin alam yung exact science about it Kasi yun nga, ang sabi lang sa amin, iba-iba yung manifestations per individual na may CP. Tapos paano mo kinakalma yung bata? Tama bang term yun? Paano kinakalma yung bata pag nasumusumpong? Wala ka magagawa Wala kang magagawa. Pag nagsi-seizure siya, you just have to wait it out. Hintayin lang namin matapos. And just make sure na hindi siya malaglag. Parang go with the flow, parang ganyan. Bantayan mo lang na hindi siya mauuntog kung saan, hindi siya babagsak. Correct. Yun, hanggang matapos yung episode. Tapos Kuya Archie, paano yung sa iyo, babae, siyempre, tapos dadatan niya ng di ba, monthly period. Paano minamanage ng pamilya yung gano'n? Actually, fortunate kasi functional naman siya. So, naturuan siya ng mother niya, also sa school, yung teacher niya. Napaka-clean nga niya pag sa mga ganyang bagay. Actually, praise God. Okay. Siyempre, isipin nyo kung ako yung, di ba? Ako yung magtuturo, parang mali yata. Pero it was really a grace from God na natuto siya doon sa mga ganong bagay. Na yung mother niya, tinagaan siya. O hindi naman siya tinagaan, parang natutunan lang niya by example. Pero ditagdag lang kayo, tama si Ma'am Ruth, pagka nagsisation yung bata, you just need to make sure protected siya with the environment.
especially with my kid na hindi pwedeng nakapalda yan tapos nag-seizure, di ba? Tama. Oo. Okay. Ilang taon na si Aniel, Kuya Archie? Nasa 22 na siya. Kaka-birthday lang yun. So 23 na siya ngayon. Tapos ano siya, nakapagpatuloy ba ng high school? Nasa college na? O special school? Sa junior high school, tapos transition program na sila. Very good. Si ano po, yung si James, Ruth. Anong ilang taon na, tapos anong kanyang academic si James is 26 na. Hindi siya nakapag-school. Kasi yun nga, mahirap. Lalo na dyan sa Pilipinas, wala namang parang way para makapag-school siya. Pero pagdating namin dito, age out na siya. Kasi 20 na siya noon eh. So hindi na rin siya pasok doon sa school system. Oo. So he's considered an adult na. Dapat ipapasok namin siya sa day program. That was before COVID. Sabay bigla nagkaroon ng COVID, so hindi natuloy. Hindi na namin siya. Tapos nung tinatanong ako after nung medyo naging normal na yung environment, kung gusto ko daw ibalik sa day program, sabi ko wag na lang muna. So, kumbaga Ma'am Ruth, kayo po yung talagang totally na tutok po dun sa anak po ninyo. Talagang kami yung magkasama everyday. So since then ma'am, hindi na kayo nag-work talagang, or meron din po kayong, isinabay nyo din po, may home base po ba kayong jobs? Hindi. Talagang totally na po. Same with Sir Archie din po ba, Sir Archie? Actually kasi si Mrs. nag-switch kasi ng mga 17. I'm working from home. Siya naman yung namamasukan sa gobyerno. So talagang alay naman nung sa anak namin na freelance lang ako tapos nasa bahay lang. Sir, na-share niyo po sa amin kanina na naging matagal po kayong volunteer at consultant po kayo ng mga organizations. Pwede po ba kayong magbahagi ng a little more about this and paano niyo po na-anchor sa inyong advocacy po? Well, before that, Archie at saka Jennifer, Ruth, bago tayo pumunta doon sa organization, Ruth, can you please, Kuya Archie and Ruth, can you please walk us through anong mga struggles ng ganyan meron kayong kapamilyang ganyan, how did you adjusted, and anong mga consequences niyan sa finances, sa daily activity ng pamilya, gaano kabigat at paano nyo kinaya at kinakaya siguro? Pwede ba si Kuya Archie muna yung question bago tayo pumunta doon sa organization? Complicated yung sa amin eh. Kasi ang pinaka-struggle namin kasi nga pareho kaming, ang misis kasi BS Psychology no? Then during the time I was teaching also secondary. So parang doon wala pang walang materials eh. So sabi namin, paano na yan? Tapos first reaction namin was to look for materials for us to learn. So wala kaming makuhang material. So talagang it was a struggle for us during that time. What is autism spectrum disorder? Okay? Parang walang materials. I had to go to book sale para bumili ng mga lumang libro just to get. Tapos meron doon mga Asperger na ang layo naman kasi anak ko ay babae. So the same thing with Ma'am Ruth, ang pinaka mabigat dyan is the acceptance. Number 2 is actually yung magastos dyan is the therapies. No? You require for PT, OT, tapos yung mahal yung speech therapies which is actually 800 per session before. I don't know right now. Yan. Tapos you need to accompany the child at age, yung mga younger age, up to 13 years old or more, to pupunta ng SPED school, no? Nakatambay ka. So the same time, that's the time that my wife decided not to go to work. And nag full-time housewife siya during that time. Ilan po silang magkakapatid, Kuya Archie?
Tatlo sila eh. So ang si Emil kasi panganay. Opo. So panganay siya tapos we have 2 child pa na puro boys, no? So, malaking struggle talaga with the children with disability sa magulang is the financial and ika nga is the time. Pagbibigay mo ng caregiving, no? Napakahirap niyan sa simula. It was really a struggle for my wife and for me kasi yung mga scheduling and everything, schedule sa therapy, you have to be there, no, as a parent. So it's either pag hindi pwede si Mrs. magle-leave na muna ako, and yun nga, buti sana po yung opisina mo maintindihan ka, no, na may anak kang ganyan. During the time, talagang it was not well known, it was not out, the awareness was very little pa noon eh. Kaya marami kaming struggle. Especially, ang pinakayokong struggle is the relatives. No? Yung doon kami naka-experience ng how do I put that, yung insensitivity ng relatives. No? Yung tinawag na MR, that's the time na nakarinig ako ng MR, na pasaway yung anak mo, makulit, parang gano'n. Yung mga gano'n na sarili mo relative, masakit sa amin yun. Na doon namin narinig yun, hindi sa community. DJ Ron, nakamute ka. One more. Alt 8. Hello, can you hear me now? Okay. All right. Sorry about. Okay. So yung gobyerno po, yung relative sabi niyo medyo doon mahirap at talagang masakit 'yon, ano, pag walang suporta ng kamag-anak. Hanggang ngayon ba ganun pa sila sa inyo, sa pamilya? Well, ngayon with the awareness, no, na ginawa ng ating mga senior leaders, namunga naman yun mga yun. And they started to adjust. Nag-a-adjust na yung mga, lalo kasi kami sir, taga Pampanga kami. Napaka-conservative sa Pampanga. Okay. Yung mga do medyo syempre natuto na rin kami ng asawa ko tsaka ako. So we were able to explain it well na hindi siya how would I put it, offensive sa mga kamag-anakan. And little that we educate people, especially our relatives, about the situation of our kids. Yeah. Sir Archie, doon ba nagsimula yung passion mo din para sa mga organizations? Like you do volunteer work sa community? Oh, sorry Miss Jen. Para lang para lang di mas destroy yung flow. Miss Ruth, kayo po, paano naman sa inyo? Ano po mga struggles? Anong mga isinacrifice? Tapos totoo ba yung sinabi, buti pa sila nasa Amerika? Ano pa pagkakaiba ng trato ng Pilipinas sa Amerika? Mga ganon. Please walk us through those years po. Happy ba kayo na nasa Amerika kayo? O kaya naman sa Pilipinas kung gagawin lang talaga? Paano po ba yun, ma'am? Nung nandyan kami sa Pilipinas kasi, it was really a struggle financially. Magastos magkaroon ng anak na may disabilities. Especially yung first 7 years of James's life, labas-masok kami sa ospital because of pneumonia. Kasi dahil hirap siyang lumunok, so pag nagdedede siya ng bottle, nasusuka siya. And some of the milk would go into his lungs. So pneumonia na naman, so punta na naman sa hospital. So, hirap kami ng husband ko kasi parang makakaipon ka ng konti, ubos ulit. Ipon, ubos. So I had to work. And support my husband. And at that time, I was a freelance writer. I was writing for magazines and newspapers. Kapag kailangan ko mag-interview ng mga, halimbawa, celebrities or mga doctors para sa articles ko, kailangan ko lumabas sa bahay. So,
Ang nangyayari, grade 1 pa lang yung bunso ko, sa kanya ko ibibilin si James. Ayusin ko na si James, papakainin ko na, lalagyan ko na siya ng feeding bag, iuupo ko dun sa kanyang car seat sa sofa, tapos seatbelt and everything, lalagyan ko ng Barney sa TV. Tapos bibigyan ko yung grade 1 ko na anak, bantayan mo muna si Kuya James, hintayin mo yung mga kuya mong dumating ng hapon. Kasi syempre yung mas older yung mga kapatid, so panghapon hanggang hapon yung klase nila. Ito half day lang. O kaya naman yung asawa ko pauwi na, so wait mo lang si daddy. So sila natuto as young as grade 1, natuto yung bunso namin mag-alaga ng kuya niya. So parang kami, kailangan talaga, mahirap sa scheduling. Pero kailangan kong umalis Or may time naman, iiwanan ko lang sila lahat ng mga bata pag Sabado, lahat sila tulog. So, yung asawa ko, hintayin na lang nila. Wala kayong katulong, Ruth? Nag-try kami. Wala kayong katulong? Meron kami, pero nag-try kaming magkaroon, mga 3. Pero ang hirap Mas may konsumisyon. Mas may konsumisyon na may kasama sa bahay na iba. Kasi hindi rin naman naaalagaan si James. So, tulong-tulong na lang kaming mag-anak. Yung mga anak ko, natuto sila at an early age na mag-alaga ng kapatid nila. And, even my husband, hindi rin siya masyadong hands-on. Yung sa career niya as sa NGO, hindi rin siya masyadong yung go na go ba sa feeling niya hindi siya maging effective na kung magtatanggap ka man ng promotion, ibig sabihin more time away from the family. Right. So kinakailangan talaga very choosy yung mga galaw sa trabaho. Medyo ganun yung namin, naging buhay namin the first 20 years of James's life. Ganon. In terms of support sa mga kamag-anak, si Kuya Archie, medyo nag-struggle sila doon dahil kailangan nila ipaliwanag sa mga kamag-anak na hindi to ganyan, hindi pabigat ang kanilang mga anak. Sa mga kamag-anak nyo, may suporta ba kayo nakuha nung nasa Pilipinas? Very supportive naman yung mga families namin. Natutulungan, pagka na-hospital si James, nahihiraman namin sila ng finances kasi minsan kulang yung pambayad namin sa ospital. And there was also a time you have to be resourceful kasi ang mahal ng formula yung Pediasure. Parang kung bibili ako ng Pediasure at yun yung ipapakain ko kay James, kasi complete food formula yun Kaya lang, kung yun lang yung papakain ko, ang mahal, sobrang mahal. So, kailangan namin alternate siya with blenderized diet. Which is hindi naman siya mabata-ba. Dahil masyadong thick yung formula, pag dinilute mo naman siya dun sa tube feeding na maraming tubig, konti yung calories. So, ang hirap timplahin nung ganung sitwasyon. Tapos sa gobyerno, anong nakukuha niyong support? O kung meron ba kayo nakuha ang support sa gobyerno? Actually, di ba, hindi ko alam kung uso pa ba yung PWD-ID? Uso pa. Hindi pa. Yeah, before kami umalis, di ba, there was supposed to be 20% discount sa pharmacies. Right. Ilang beses kaming nagkaroon ng problem with Mercury Drug. Kasi ayaw nilang i-honor yung prescription ng anak ko na parang 20% na lang yung bibigay ninyo. Yun. May time na nakipagtalo pa yung asawa ko sa Mercury Drug because they don't want to honor the prescription. Na parang, hindi, kasi 100 tablets yung nireseta ng doktor nyo. Ang pwede lang namin i-20% yung 30 tablets. Next month na ulit. So medyo yan. Well, fortunately, Ruth, fortunately, ang pinag-uusapan yan ngayon
Pinag-uusapan ngayon yan sa Kongreso, paano ba talaga yung discount? Ano ba talaga yung dapat gawin dyan? But anyway, anong difference nung dumating na kayo sa Amerika, anong naging mga kaluwagan o support na nakuha ninyo na hindi nyo nakuha sa Pilipinas? Napakalaki ng difference. Dito, kumbaga, dyan, lahat ng sinusweldo namin, siguro 70% ng sweldo namin mag-asawa para kay James. Para sa diaper, para sa formula, para sa pangbayad sa doktor. Kaya super kailangan tipid. Pagdating dito, we were surprised kasi syempre may medical insurance for disabled individuals, katulad niya. So, yung medical insurance, they cover the formula. They cover the diapers. Ang laking luwag nun sa amin na parang, oh my gosh, hindi na tayo bibili ng, hindi na ako problema saan ako bibili ng, pambili ng diaper, pambili ng formula. So, ang laking tulong nun sa amin. And finally, parang after all the years na dire-diretso ako na, yung puyat, yung puyat ko dati sa pagiging manunulat. Pagdating dito, nakapahinga ako talaga. Wow. So ngayon, medyo maluwag-luwag na. Nagtrabaho yung mga anak ko. Ako, I could stay home with James finally. Na hindi ko siya, hindi ko na siya kailangan pabayaan na, alam mo yan. Yeah, very good. Bilin sa mga kapatid. Kasi kumbaga nakaka-guilty rin na yung mga anak ko nung maliliit sila, hindi sila makapaglaro dun sa mga kaibigan nila. Kasi they had to stay home para magbantay ng kapatid. So, nakakaawa din. Yeah. Anyway, puntahan natin tanong, Kuya Archie, ni mamaya Miss Ruth, pag-usapan natin ang bahagya yung libro mo, Embracing Disability. Siguro mamaya pakisagot, bakit kailangang i-embrace? Bakit kailangang yakapin ang kapansanan ng kamiyembro mo? Tapos ano yung mensahe mo sa libro? Ba't mo siya kailangang ilibro at bakit di ba? Let's talk about it later, but yung question ni Miss Jennifer kay Kuya Archie, sir, ano daw po yung sa organization, sa paano mo inimpluwensyahan yung mga kamagulang mo dyan sa iyong lugar at sa buong bansa? Go ahead, please. Pero bago mo sagutin yan, Sir Archie, shout out muna tayo sa mga viewers po natin from Leyte and Zambales. And of course, thank you NCDA for cross-posting the inclination. Yeah, go ahead, Sir Archie. Salamat. Salamat, NCDA. Go ahead, Kuya Archie. Well, 2017 kasi, ang community ko lang is actually yung sa SPED, SPED, yung mga kananay ko. Yan. Pero nung the local government started to assemble na the people organization of the barangay, it was my wife who was firstly involved. Siya yun Yun. Tapos sabi niya, Daddy, kailangan ng tulong pwede bang tulungan mo sila? Kasi one of my expertise is actually organization nga. So yung pagdadrop ng bylaws, that's the first time that I got involved. So syempre, ako ng meeting and everything. Tapos nakita ko talaga na all the people organization talaga ay kulang talaga sa organization and kulang sa kaalaman pagdating sa legalities and everything. So nag-held ng election sa barangay, ay facilitate the election. Di naman ako kumakandidato kung pila akong dinominate. No? So yun yung first involvement ko. Then later on, I was pinatawag na ako ng city because some of the leaders were there. So para sa pagpupuo ng federation, and we have our first disability summit sa Tagaytay. Sabi ko, okay to, participant ako. Sinabihan ako ng SSD. O ikaw ang magsasalita sa bylaws. O sige ma'am, sige, okay lang yun. Kasi that time I was organizing also cooperative. So that's what I did. So I facilitated yung first organization namin na meet
with all the barangay. Tapos nung natapos ko na yung constitution and bylaw, sabi ko dami palang gagawin, sabi ng mga tao. Tapos bigla yung second session, sabi niya parang ikaw na lang Archie magpatuloy. Ha? Sabi ko paano yun? Action plan na yun mga ganun. Si Ma'am yung ating yung nakasaklay, si Ma'am Veronica ba? Veronica. Parati yun ang dapat magsusunod na session ko. Sabi niya, hindi na ako tutuloy dito kasi nasabi na ni Archie lahat ng sabihin. So that's my first engagement. From then... Kawawa ka naman, ginawa kang taga-salo. Exactly, sir. Yan lang nangyari talaga. No? And so, pagkatapos nun, with the federation sa Muntinlupa, we were very active na federation ng Muntinlupa. Then from Muntinlupa, we got tapped by NCR. Tapos dumating ang PWD. Summarize ko na lang Then, please. I was part of the membership of the federation ng Philippine Federation. So, that it all started off that. Pero, from the very beginning, sabi ko nga kay Sir Ranil, ayoko sa mga isip bata. Sorry mas gusto ko yung talagang bata. Meaning for the adult PWD, I rather engage myself doon sa tawa. Totoo naman, sir, di ba? Amen. Pero Archie, ako, ang tanong ko is, paano mo nahawaan? At least, let's talk about your community, no? Kasi tingin ko ang ganda diyan sa Muntinlupa na nahawaan niyo sila ng asawa mo sa tamang pag-aalaga sa may kapansanan, sa tamang pagtingin ng komunidad. Ano ginawa mo para nahawa sila sa iyo sa Muntinlupa? Let's talk about your community muna. Actually, nung una, sir, medyo failure no? Kasi ang galing ako sa corporate. Mala corporate ang dating ko. Okay? So, doon ko na-realize na I had to go to the grassroots level. So, I had to relearn how to deliver, lalo na yung Pilipino, no? Galing, di ba? Ang hirap kaya mong gawa ng bylaws na Pilipino, di ba? Parang ang hirap nun. At the same time, I had to level myself to the point na, kasi sa mga kananay katatay, wala kami problema Yung nadadanasan nila, nadadanasan namin. So it's very, very easy. It comes natural. Ika nga, mas naiintindihan ang isang katatay kananay ang nadadanasan ni Ma'am Ruth at yung mga ibang kananay katatay kasi sa therapist, kasi sa teacher. Kasi nandun kami. Okay. Pero pagdating sa person with disability, yan, medyo challenge. Andyan na yung may mga inggitan, may mga maririnig ka, di ba no, Ma'am Jen, no, may mga intriga. Ang laki-laki daw ng kinikita ko sa disability sector. Sana magkatotoo ang mga dila nila. Yan ang mga struggle. However, what I did was really to be under a mentor, no? Talagang nagpa-mentor ako kay Ma'am Anap ng Las Piñas, Marlene, saka kay Ma'am Dang Molo, which is our SST. From there, I was able to influence them na alam nyo, mas maganda kung magse-SEC register tayo, it will be easier for us to get donation, tapos may entity talaga. Tapos ang pinakamahirap sa kanila is how to transport yung mindset ng structure ay hindi dapat pang high school election, high school position. Yan ang pinakamahirap. Kasi feeling nila ganun lang ang structure. Maganda yung advocacy nyo na yan, Sir Archie. Hindi It will not be effective. So go ahead, Ms. Jennifer. Kasi sa part, no, kasi sa PIDAW din ako, no, nakikita ko din yan na struggles ng mga organizations, mag-organize sila, pero yung talagang yung legality, sometimes hindi nila na-appreciate yun. And I think maganda na naging guest namin kayo ngayon, sir, kasi baka pwede na kayong maging partners ng mga PIDAW in terms of providing technical assistance sa mga organization sa establish ng legality ng kanilang organization, sir. Open po ba kayo for that po? Game ako dyan. Okay. Valentine's tayo ngayon. Pamilya, pag-ibig. Ruth,
anong mga adjustment ng mga anak mong iba na walang kapansanan para sila ay kabilang at mabuo ang isang Team James sa pamilya? I'm very thankful na yung mga anak ko naman ay understanding sila. Alam nila yung struggles namin mag-asawa pagdating dun sa kapatid nila. So, very giving sila ng kanilang time. Napapakiusapan ko silang magbantay. Kahit nung maliliit pa sila, tipong, ang pinaka-date namin ng asawa ko yung mag-grocery together. Okay. Tapos nag-iwan namin si James sa mga kapatid. Yun. I think having James has brought us together closer as a family. Dahil yung teamwork. Dahil sa teamwork. Paano mo nakikitang ipinagtatanggol o ipinagtatanggol ba ng mga kapatid niya si James kung may mga outside force na gustong magmaliit sa kanya or mang-api sa kanya? Actually, hindi naman namin masyadong naranasan yung ganong klaseng discriminations. Wala naman kaming ganun masyadong experience. Kasi hindi naman si James nag-school. So, wala siya experience. Nag-bully siya or anything. Okay lang talaga siya. Ano mga nagagawa niya sa daily living skills? Mga small things na naituro niyo sa kanya sa family? Actually, wala namang... very dependent kasi siya sa care. So, sa ngayon, kaya na niyang kahit papaano, well, we're trying to help him learn how to communicate with us kasi meron na siyang isang eye gaze device. So, tinatrack ng iPad yung eyes niya. Meron siyang parang flashcards na pipiliin niya yung words. So, tinuturuan namin siya, you say good morning. Pero hindi ko pa sure kung talaga naintindihan niya na pag pinili niya good morning. Kasi minsan pipiliin niya good afternoon. Pero umaga pa. Tapos natawa siya. So, are you teasing me, James? Naintindihan mo ba talaga? Oo. Okay. Hindi mga ganun pa. It's a long journey pa pagdating dun sa communication. Now, bago tayo maubusan ng oras, may libro ka. Embracing Disability. Bakit dapat yakapin ng kapamilya ang kapansanan ng kanilang miyembrong may kapansanan? Kasi you are given that parang responsibility, at the same time the blessing of taking care of somebody like him. So, when you say you have to embrace, kaya kinross out ko dun sa book yung disability, word na disability, and change it to disability because I want other parents na nagsisimula pa lang dito sa parenting journey na ito, ma-realize nila that we have this disability to embrace this ability to find joy despite seemingly hopeless circumstances. We have this ability to practice gratitude and see that there is always something, at least one thing to be thankful for every day. We also have, we can embrace this ability to be the kind of parents our child really needs. Pero saan yung distinction, Ruth? Saan yung distinction ng ini-embrace mo yung disability ng anak mo? Because you have to do what you can. Right. And paano mo hindi hinahayaan yung sarili mo na sobrang maging konsentidor ka naman sa anak mo na hindi mo na siya bibigyan ng mga challenges. Gagawin mo na lahat for him or you will let him be who he is? Iba siguro yung circumstances namin dahil si James is hindi naman siya hindi siya pasaway na bata katulad ng iba na like halimbawa a child with autism, sila yung mga tumatakas, di ba? Or sila yung nangangagat. Wala namang ganun kasing behavior si James. So ano
anong ability ni James na gusto mong malaman ng mundo na dapat that your family is proud of him because of? He's a happy kid. Very bright yung smile niya every day. Okay. So anybody who meets him parang, uy, ang smiley naman tong batang ito. So I feel like he knows, kahit hindi niya nasasabi, that he is loved and he's being taken care of. And siguro, yun, maraming, kahit yung ibang mga pinsan ko, sinasabi nila, ate, ang ganda-ganda ng countenance ni James. Ang ganda-ganda lagi ng smile niya. And I think it's a way to show other families na kahit ang isang bata or ang isang individual, meron siyang kapansanan. Hindi yun yung end na doon ka lang sa bahay, mag-isa ka lang parate. Kasi dinadala namin siya kung saan-saan. We try to stimulate his mind and, improve his cognitive abilities para na-stimulate din yung isip niya. So, gustong-gusto niya yung lumalabas kami. And he's always smiling. Nami-meet niya. Kung ibabalik yung panahon, pangarap mo ba sana nung pa kami nasa Amerika para mas marami akong nagawa sa anak ko? Ganun ba yun? Or wala namang ganun? Okay. Meron. Meron. Kasi yung petition ng asawa ko took 20 plus years eh. Okay. He was petitioned by his dad. Nakamatayan na nung father-in-law ko yung petition. And it took 20 plus years. So siguro kung maaga-agang na-issue yung isa at nakapunta kami dito na maaga-aga, feeling ko mas marami pang therapies na siguro mas umakma dun sa age ni James nung bata-bata pa siya. Mamaya pagbalik namin sa iyo, Ruth, ano ang dapat ginagawa ng mga magulang na tulad ni Kuya Archie na napaka unquestionable yung passion, yung kanyang pagmamahal sa sektor para man lang kumalhati diyan sa mga benepisyo na kukuha ng anak mo diyan sa Amerika. Tama bang katwiran yun ng gobyerno na wala tayong magagawa, wala tayong pera eh. So bahala na muna kayo. Parang ganoon na nangyari sa Pilipinas, di ba? Wala tayong pera eh. Pero ang sabi ko sa gobyerno, yan ang sinasabi ninyo noong utang pa natin at $24 billion. Sabi nyo na yan, wala kayong pera for the sector. Ngayon, ang utang natin ay $13.8 trillion, wala pa rin kayong pera para sa sektor. Di ba? So mukhang maling katwiran at palusot ng pamahalaan yung ganyang hindi pagbibigay ng serbisyo sa sektor. So ano ang mabibigay mong dapat ginagawa ng mga magulang at ng mga stakeholders ng sektor para mapukaw ang atensyon ng pamahalaan at sa wakas sana makonsensya sila sa pagbibigay ng mas marami pang serbisyo sa ating sektor. Mamaya, pagbalik namin sa iyo siguro, Miss Ruth, di ba? Kuya Archie, ano ang mga rewarding, what are you proud of? Anong pinagmamalaki mo sa anak mo bilang kamiyembro at bilang kapamilyang may kapansanan? Well, ako, nagtataka ako minsan eh. Kaya tinatanong ko si Ranil. Si Ranil, di ba pagka autism spectrum disorder, hindi masyadong madaldal. Eh yung anak ko sobrang daldal. So natutuwa ako nun kasi hindi siya conversant siya. At the same time, yung grabe yung lakas ng memory, no? Yung akala mo hindi niya nakikinig, pero lahat ng details alam niya. Pag may schedule, even the things inside the house, yun ang kanyang ability na pag may nakita niya, dumaan yun sa'yo, dumaan sa mata niya, alam niya kung saan mo kukunin. And syempre, pagka nagkakaedad na, nakakalimutin na natin yung mga bagay-bagay. So yun yung one of the things that weirdness. Pero ang pinaka-blessing talaga, we were given a child by God na forever na mapupunta sa amin. Ibig sabihin, parati namin kasama. And yung tama si Ma'am Ruth, yung countenance nila, the way they smile, and the way they respond. Hindi sila nagtataling ng galit eh. At the same time, napakataas ng EQ na pagka for example, may sakit yung mga kapatid, siya yung nag-aalaga. Siya yung mismong nagpapagbigay ng gamot. Miski si dati, pagka may masamang pakiramdam,
nire-remind ako mag-take ng gamot. Siyempre, maintenance, kami ni Mrs. Siya yung nagre-remind ng mga ganong bagay. Ika nga, lahat nung hindi napapansin ng ibang mga anak namin, okay, siya yun eh. Minsan nga, ewan ko, siguro baka pagalitan ako ng Diyos, no? Parang mas sa akin kasi mas okay yung anak ko in terms of obedience, na hanapin mo sa mga anak mo na regular o without disability. Doon kay Emil namin nakikita. Yung miskin na hindi na siya educable, trainable. So she's learning a lot, no? Yung pang sabi ko, ito nga ano ko kay Ma'am Ruth, tignan natin kung ano pa yung kakayahan po ng ating mga anak. Kasi ma-amaze tayo eh. Makikita natin, yung one of the things that I ask the parents is, pagyaan nyo sila mag-independent. Kasi dati protective kami masyado eh. Diba? Nung pinabayaan ko po siyang maglakad from the school, papunta sa school, malayo kasi eskwela nila eh. Akala ko hindi makakatawid, hindi magagabayan, safety. However, nakita namin, pinabayaan ko eh, pero syempre naka-video ko, no? Kasi magagalit yung misis ko. So, nakita ko talaga, alam na niya yung mga rules sa kalye and everything without me teaching her na intentional. Nakita ko talaga through observation, she learned a lot of things without us knowing it. So, yun po, yun yung kaya it's going to be still a exploring na dito siya ngayon pero may explore pa na-explore pa niya yung mga na-explore pa natin kaya everything is new, parating may bago. Okay. Paano mo nakikita si Emil 5 years, 10 years from now? Well, actually ang pinaka lang namin ni Mrs. is actually maging independent siya in terms of living, meaning hindi siya kainisan ng mga kapatid, tama ginagawa ni Ma'am Ruth, no? Hindi siya kainisan ng mga kapatid, marunong siya makisama sa bahay, marunong magluto and everything. We don't know, siyempre pag wala na kami ni Mrs., our kids will be the one taking care of their sisters. Yun yung nakikita namin 5 years from now. If ever. Bago ko ibigay kay Miss Jennifer yung baka meron pa siyang points na gustong ano yung advice mo, Miss Ruth, sa mga magulang sa Pilipinas na ikaw sabi nila, swerte ka, nasa Amerika ka na pero paano yung mga naiwan? Ano ang advice mo para makuha naman nila yung kahit kalahati na nakukuha ng serbisyo ng anak mo dyan sa Amerika? Papayag na lang ba tayo sa katwiran ng gobyerno na walang pera tayo And may ginagawa naman kami. Hindi, kayo lang masyadong mapaghanap, sabi ng gobyerno. No? So, paano ba? Ano bang tamang gawin? Saan dapat magsimula? Nandiyan ka na O paano ba yan? Actually, yung sa gobyerno, hindi ko alam kung paano mai-influence mga politicians natin dyan. Pero kasi kaming mga magulang ng mga batang may kapansanan, we find ways. Right now kasi nung nandiyan pa kami sa Pilipinas, I found ways na nag-start na ng internet So nag-join ako ng Yahoo groups. Merong isang foundation dito called Olay Foundation na nililista nila yung mga donations ng iba't ibang individuals across the US kung ano-ano yung mga pinamimigay nila. So, ang ginagawa ko, mag-i-email ako, can you book me up to this sponsor or to this donor? Tapos hihingin ko yung pinamimigay nilang formula or feeding tubes or whatever medical supplies. Tapos, babayaran ko sila through PayPal ng shipping. Papadala nila sa sister-in-law ko dito sa California. Tapos, sister-in-law ko, magpupuno yan ng balikbayan box. Papadala niya sa Pilipinas. So si James used to be a recipient of donations. So nung nandito na kami naman ng asawa ko, we decided na kung ano man yung mga extras ni James, padala natin dun sa mga
kilala nating families na may mga batang katulad ni James na may CP. So nag-start kaming mag-communicate with several moms na sila may mga network sila ng mga families, iba't ibang families na may mga batang may kapansanan. So through them, sila yung magpapadala kami ng balikbayan box, tapos sila yung magdi-distribute. So we have kind of network na strategic network. Nagtatry kaming, like ngayon, yung contact ko sa Oli Foundation before na director, nag-retire na siya. Pero kahit retired na siya, maraming lumalapit sa kanya, hey, I still want to donate this and this and this. Ang gagawin niya, ibabox niya yon sa New York, ipapadala niya sa akin dito, sa California. Ako yung magpupuno ng balikbayan box. Kaya may napapadala kami ng mga items. And we try to do it regularly. Kasi sabi nga naman, in our own small ways, kasi alam namin yung hirap sa Pilipinas na bahala ka sa buhay mo. Bahala ka mag-raise ng funds, bahala ka maghanap ng pambili ng gatas, pambili ng diaper, ng gamot. So, ano man yung kaya naming itulong in our small way, yun na lang yung ginagawa namin ng asawa ko. We try to pass the blessings forward. Pero I really, really wish na, yun nga, siguro in terms of sa government, sana may mga ma-elect na politicians na talagang may care sa disability sector. Kasi kulang na kulang. Ako sa akin, Kuya Archie, Ate Ruth, ang aking prayer, sabi ko, lahat sana ng politiko magkaroon ng kapansanan para maintindihan nila yung ginagawa nila, di ba? Kasi parang gano'n parang... Unless they experience this kind of hardship, mahirap. Yeah. Right. Okay. Miss Jennifer, bago yung mga last points ko sa kanila, before we run out of time, at may mga gusto ko pa bang itanong for them before my final points? Go ahead. Yeah, actually, it's not a question, but I commend their contribution as advocates, as parent of children with disability, and of course, kay Sir Archie, yung kanyang advocacy, on establishing the legality of organizations of persons with disabilities. So kudos po sa inyo talaga, yung pagmamahal ninyo sa sektor, ramdam na ramdam, and we thank you for that, for sharing your experiences po today. Salamat din po sa pakikinig. Okay, now Archie, Ruth, may uso rito yung fast talk. Subukan nga natin kung kaya natin mag-fast talk, halimbawa. Okay. Number 1, paboritong pagkain ni Emil, Archie? Adobo. Ruth, paboritong pagkain ni James? Wala kasi siyang yung formula lang niya yung pinapakain namin sa kanya. Ayun na yun. Yun na yun. Okay. Hindi namin siya mapakain by mouth kasi machuchoke. Unang ginagawa ni James pagkagising sa umaga, Ruth? Uubo ng madami kasi marami siyang uubo ng madami. Okay. So kailangan namin siyang isaction. Unang ginagawa ni Emil, Archie, pagkagising sa umaga? Nagwa-whining kasi ayaw niyang gumising. Okay. Paborito niyong sinasabi sa inyo ng inyong mga anak, Ruth, ni James? Niningitian lang ako nun. So sapat smile is okay. Sapat na yon. Paboritong ginagawa ni Emil, Archie, ninyong mag-asawa? Niyayakap kami. Niyayakap kayo. Okay. Pangarap ni Emil para sa inyong pamilya, Archie? Yung makapagluto siya kasi nagkukukuri na siya ngayon. So, okay. Magluto. Anong kanyang gusto? Pastries, mga ulam, anong gusto? Pastries na ngayon. Pero later on, ituturo sa kanila yung mga ulam. Paano mo minamanage ang mga crushes? Siyempre may mga crush yan, di ba? Ay, si Emil. Paano yun? Paano mo minamanage yun? Paano mo pinapaliwanag sa kanya yung kay Emil, ay mga teacher sa mga crushes niya. Yan. Pero sabi ko kay Sir Radil na one of the seminar that we attended,
karapatan nila yun na ma-in love. Pero sabi ko kay Sir Ranil, Sir, parang hindi ko pa yata kaya. Hindi ko pa yata tanggap yung stage na yun. Okay. Payag ba kayo na tawaging abnormal ang mga anak ninyo, Ruth? Sana naman ma-eliminate na natin yung word na yan. Kasi hindi siya medyo offensive siya. Hindi medyo offensive 'yon. Ang tawag dito sa Australia, it's ableism, you know? Narinig mo na ba 'yon, Ruth, yan sa Amerika? Yeah, and napakaraming ganyan sa Pilipinas hanggang ngayon. Archie, papayag ka bang mga social worker niyo ang tawag sa anak mo abnormal? Hindi, sir. Tataan yun sa lecture ko pagka nagkataon. Ibig sabihin, wala lang gumagamit sa Muntinlupa na government employer officials na abnormal na mga bata? Meron pa rin mga mangilan-ngilan. Kaya tuloy-diretso, sir, yung yung awareness campaign. Yeah. Yes lang talaga. Oo, alam mo, marami din dyan sa religious organizations, di ba? Ang mga anak natin, pagdasal natin, ang anak mo kasi sa kanilang abnormalidad. Di ba? Ano, ha? Ay, nako. Okay. Ang panghuli sa akin, dasal ninyo sa Diyos para sa mga anak ninyo. Kuya Archie, anong dasal mo sa Diyos? At sinasabi mo para kay Amiel? Magkaroon ng pagkakataon na ika nga ay makapagkaroon siya ng livelihood para masuportahan niya yung sarili niya at mahalin pa siya lalo ng kanilang mga anak. Tama si Mamurot kasi, ang inclusion nagsisimula sa pamilya. Yan. Pagka unahin mo muna yung pamilya mo sa inclusion and pagka nauna mo na yun, okay na yun. Kaya yung, ika nga, kasi ito yung mga tinatanong namin, Sir Renol, sa mga magulang. Pag wala ka na, paano yung mga bata? So sa akin kasi, pagka wala na si Amiel, she can take care of herself, no? Yung living at the same time, hindi siya pabigat sa mga kapatid niya. So financially, syempre, magiging independent siya dun sa dalawa. Although may kakagawa siya naman pension or something. Okay. Yun ang pangarap. Paano yun? Oo. Paano yung Miss Ruth? Pag nawala kayo, anong bilin mo sa mga anak mo? Kasi hindi natin masabi di ba? Dadating yun. May ano naman sila, very open sila dun sa na anak ha, basta pag wala na kami ni daddy, alam niyo na yung gagawin, mami, huwag kang mag-alala, kami nang bahala, yung ganon. Pero ang Amerika kasi meron din siyang infrastructure, like especially California, na ang mga persons with disabilities dito, yung mga nauulila, the government takes care of them. Wow, sana all. Oo nga eh. Ano ang bulong mo sa Diyos para sa anak mo? Kay James. Napabahin pa yung buhay namin mag-asawa para nandito kami kay James na mas matagal. And yeah, for James to continue to be a blessing to others. Kasi yung life niya, we acknowledge that his life has been an encouragement to a lot of people kahit hindi siya nakakapagsalita at hindi siya nakakagalaw by himself. Okay, before my very last point, I understand you have a book, Ruth, pwede ba pagkatiwala mo sa akin yung e-copy tapos ilalagay natin siya sa Philippine Bookshare para yung mga those with visual impairment makapartake ng libro through the Bookshare facility. I think kailangan ko ipaalam sa publisher. Publisher, yes, of course. Talagang kasama rin namin sa advocacy yung publisher dahil sa gusto namin, ang assurance lang ng Bookshare Philippines, yung lahat ng miyembro lang nito ang makaka-access. At ang pangarap natin, magkaroon tayo ng Philippine e-book library na mayroon ding hyperlink sa audio description na Filipino audio description naman. Ginagawa natin. Okay, dahil Valentine's Day, papaano nakatulong sa inyong pagmamahalan ang anak ninyo na may kapansanan? Simulan natin ni Kuya Archie. Well, as the start, lalo kami naging close kasi meron kaming common goal is to learn about autism spectrum disorder
and how to accommodate. Naging challenge sa amin BA psychology siya. Tapos nagtuturo ko. So it's a very, very big challenge sa amin. At the same time, since may anak na kami may kapansanan, yung aming anak ay parang yun ang naging focus. So less ang away. At the same time, sabi nga sa ginawa ni Ma'am Ruth, pati yung mga anak namin involved siya. Yung dalawang kapatid, involved siya dun sa atin niya. To the point that time, napaka-protective naman masyado sa atin niya. yung pinagbabawal lumabas ng naka-short, mga parang grabe ito, daming bantay, mga ganun. So, dahil bawal ha? Basta nakita nila naka-short yun, papapasukin nila yun. Umupo ka dyan, magbihis ka, o kaya yung medyo plunging yung neckline, may mga sensor kami dito sa bahay. Parang Miss Jennifer, ang sarap maging tatay ni Kuya Archie, walang bawal. Di ba, walang bawal. Miss Ruth, kayo po, paano nabawasan ba o mas umigting ang pagmamahalan ninyong mag-asawa dahil kay James? Paano ba yon? Naging hadlang ba siya? Naging, anong naging epekto sa relasyon niyo mag-asawa? I believe that mas naging close kami bilang mag-asawa and also bilang pamilya dahil dun sa collective effort na pag-aalaga kay James. At saka nakikita ko yung very resourceful din yung asawa ko, MacGyver of all trades. Kasi natuto na kami over the years na marami na siyang mina-MacGyver, dini-DIY na mga equipment ni James, o paano natin ayusin yung ganito, ganyan. Paano natin mai-improve yung tapakan ng wheelchair niya para hindi nalalaglag yung paa niya sa likod. Magandang content yan. Magandang content yan, ma'am, sa YouTube. Actually nga, sabi ko, ang dami na naming mga... Kailangan lang sa Pilipinas. Yan. Disability assistive devices, kailangan po yan ng Pilipinas. Maraming channels of networking na nabubuksan sa inklinasyon linggo-linggo. Kailangan lang namin siguro, tayo naman Miss Jennifer sa ating grupo, kailangan aware tayo. Meron tayong mga nakukuhang ganon when we digest each episode, we should be able to discern it, di ba? And then i-share natin at simulan natin yon through inklinasyon. So, very final word po ninyo, please inspire, please motivate more our parents and the families of persons with disabilities ngayong Valentine's Day. Ano ang further motivation na pwede nyo ibigay sa kanila? Saan nyo kinukuha ang lakas ninyo para araw-araw nyong tingnan at pagyamanin kung ano ang natira sa kapansanan ng inyong mga anak? Let's start with Kuya Archie. Ano ang iyong gustong iwan sa mga magulang ng pamilyang may kapansanan? Sa aking mga kananay, mga katatay, at mga kapatid na may kapansanan. Ang tanong lang po, ibibitawag po, bakit ka ba tumutulong sa sektor o sa kapwa mo? Dapat masagot mo yan Dapat hindi po dapat para i-please si God, no? I-please si God kasi at the same time, lalo na yung men-pleasing. Okay, wag ka mag-serve sa tao dahil gusto mo dahil para gumanda ka sa tao, magkaroon ka ng influensya, at the same time, you please God. Ako po kasi, personally, when I ask that question, ito po sinabi sa akin ni Lord, you should be doing things out of grateful heart and thanksgiving for what I have done to you. Yung araw-araw po tayong humihinga ay isang pagpapasalamat po yan na humihinga ka at yan po ay ibibigay mo sa ibang tao. And ito pa yung sinabi niya sa akin na many are called but few are chosen. Ngayon pag chosen ka, yan ang dapat ang nasa puso mo. To serve others is not to please the God, not to please others, but out of your grateful heart and thanksgiving to the Lord. Yun lang po. Very good. Miss Ruth? Agree ako kay Archie. Yun yung
Siguro dapat talaga ang always be grateful kung ano yung meron tayo. Pero maghanap din tayo parati ng paraan. Kasi learn to ask for help. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga tao sa paligid mo na very willing to help, hindi ka lang nagsasabi. Yun. Very good. Yeah, and always tell your children you love them. Kasi kahit hindi nila mukhang hindi naiintindihan dahil hindi sila nagsasalita pabalik, tell them and make them feel that they are loved. Wow. They are loved. Thank you, Miss Ruth. Thank you, Kuya Archie. And thank you for the privilege of your company this Valentine's Day. Thank you so much, Ma'am Ruth. Maraming salamat din po. So meron ba tayong mga ka-inclinasyon diyan sa Zoom na gustong bumati ng Happy Valentine's? DJ Ron, I think si Sir Ranil ay umattend na dun sa kanyang awarding ceremony. So I think okay na tayo. Yes, sir. Meron akong text. Paano daw yung mga pick-up lines? Nako, hindi daw pwedeng malimutan ang pick-up lines. Oo nga, kailangan yung pick-up lines. So ito habang nag-iisip sila, ganon, sabi ni Miriam Santiago, may mga iba't ibang uri daw ng hayop, halimbawa, di ba? Kaya ngayon daw Valentine's Day, isipin mo anong klaseng hayop ka. Anyway, Kuya Archie, may pick-up lines ba tayo dyan? Ay, wala po. sabi ko kay pag mamaya subukan ko. Yung sinabi sa kanya, araw ka ba? Araw, bakit? Always, pinaiinit mo buhay ko. Wow! Grabe na it's Miss Ruth. Wala po masyado namang sasaluhin ko. Sasaluhin kita, Ma'am Ruth. Sandali. Bago mo saluhin, Miss Ruth, dahil wala kang pick-up lines, anong message mo sa yung darling this Valentine's Day? Anong gusto mong sabihin sa kanya na gusto mong i-share sa amin? Salamat sa pagmamahal sa buong pamilya. Salamat sa pagiging mabuting tatay. Hindi lang kay Jane, hindi sa lahat ng anak namin. Wow. Okay. Maraming salamat. Saluhin mo na, Miss Jennifer. Sasaluhin kita, Ma'am Ruth. Yan. Pero tanong ko sa sige. inyo, Ma'am Ruth and Sir Archie, si Google ba kayo? Wow, Google ba? Bakit? Bakit? Kasi nasa inyo na lahat yung hanap ng isang anak sa kanyang puso. Wow! Okay. Diba? So muli po maraming salamat, Miss Ruth. Salamat, Kuya Archie. Thank you so much po, Ma'am Ruth and Sir Art. And Miss Ruth, yung ating pangarap na Summit for International Persons with Disabilities na nasa ibang bansa, itutuloy natin yan para naman sa ganon lumawak yung network at magkaroon tayo ng mas maraming magagawa para sa Filipinos with disabilities. And thank you for the fact that kahit nandyan na kayo, nakakita na kayo ng green pasture, sabi nga, nandyan pa rin kayo. At nandito naman si Kuya Archie sa Pilipinas na handang siguraduhin na anuman ang inyong maatikha sa inyong mumunting ambag ay palalakihin nila Kuya Archie sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kung anuman ang magkakaroon tayo sa pamamagitan ng pagtutulungan. And sa ngalan po naman ng buong inclination, Ms. Jennifer, you have final words, message ngayong Valentine's before my... Yes, of course, happy Valentine's and or Hearts Day sa lahat. Let us all remember that itong nakita ko sa conversation na to DJ Ron, family is the heartbeat of our journey where love is not just spoken but lived. Yan, with that po. Thank you so much po sa lahat po ng mga nanood and of course our guest and DJ Ron. Papasalamatan po natin ang ating mga sponsors na siya pong tumutulong para po mapalawig pa yung ating advokasya dito sa inclination. So
Yes, before our sponsors, JM, gusto ko lang sabihin na totoo yun eh. Pamilya ang sukdulan ng lahat. Kaya kung yung iba, gusto nilang itsapuera ang pamilya dahil daw nababawasan ng kanilang independence. And speaking of pamilya, gusto kong sabihin bon voyage dito po sa kapamilya po ng aking landlord dito sa Australia. Napakasarap po ng pagtigil nila sa Australia ng 2 buwan kasi binusog nila kami ng pagmamahal at pinakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng masasarap na Filipino food. Hindi kami na masyadong na-miss ang Pilipinas. Kasama namin sila Pasko, Bagong Taon. At kung paano nila minahal yung kanilang mga anak dito, pinaramdam din nila sa amin. So, ganyan ang pamilya. At yan ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Yan ang ibig sabihin ng araw ng mga puso. Ang mga pusong nagpapalakasan sa bawat isa. At ganyan din po tayo, minahal ng Panginoong Diyos. Siya po ay binigyang buhay ang pamilya at binigyang buhay ang kadakilaan ng salitang pag-ibig. Kaya sa ngalan po ng inklinasyon, amin pong sinasabi na ang araw ng mga puso ay para sa bawat isa. Mayroon ka mang minamahal, may kapartner ka man. Sa Panginoon po kasi hindi uso yung SMV eh. Laging mainit ang pag-ibig pag pinag-usapan po ang pagmamahal ng Panginoon. Sa ngalan po ng... Okay. So, before that, DJ Ron, may mga announcement lang po tayo. So, Inclination is accepting interns or OJTs po. So, kung may kakilala po kayo or kayo po ay interesado na maging bahagi ng Inclination, kayo po ay malugod po naming inaanyayahan. So, andyan po ang information. So, you just send us your resume with cover letter and email it to inclination@gmail.com. Yeah. So, para maging isa kayo sa kanasyon. At saka baka may mga tanong sila sa atin, gusto mga topics na pag-usapan, mga comments nila, ganyan. Pwedeng i-email ninyo sa anong email address? Inclination@gmail.com. Inclination, Tagalog po yon at gmail.com. Yes, ayan, DJ okay? Ron. So let's now go to our sponsors. We would like to thank our sponsors and partners. CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Lagi po naming sinasabi, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, at inclusion, now na.